Tubig tabang. Iyan ang tawag sa akin ng lalaking pinagsilbihan ko ng 10 taon habang umiiyak sa sarap sa kama ng iba. Sa kusinang amoy bawang, tinanggap ko ang katotohanan. Ginawa ko siyang hari, ngunit itinuring niya akong basahan. Pwes, lintik lang ang walang ganti. Panoorin niyo kung paano lulunurin ng isang laksang tubig tabang ang kanyang huwad na imperyo. Handa na ba siyang mawala ang lahat? Si Trina, para siyang tubig tabang. Walang lasa, nakakasawa. Iniinom ko lang kapag nauuhaw ako. Pero ikaw, Stella, ikaw ang alak na nagpapabaliw sa akin. Umagos mula sa speaker ng telepono ang mga halinghing at malalalim na paghinga, mga patunay ng isang kasalanang walang awang ginagawa sa ibabaw ng gusot na kama. 3 minuto at kalahati ng purong impyerno na ipinadala ng isang hindi kilalang numero. Nakatayo si Trina sa gitna ng kusina habang ang hangin ay puno ng amoy ng ginigisang mani at atsuete. Ang kare-kare na niluluto niya ay ang paboritong pagkain ni Anton. Espesyal ang araw na ito dahil ika-10 anibersaryo ng kanilang kasal. Nakahandusay pa sa malamig na sahig ang mga lukot na resibo ng kuryente at tubig. Mga papel na walang awang inihagis sa kanyang mukha ni Doña Carmen kaninang umaga. Tila naririnig pa niya ang matinis na boses ng kanyang biyenan na nagsasabing isa siyang palamunin at linta na sumisipsip sa yaman ng asawa. Nilunok niya ang lahat ng pang-aalipustang iyon. Tahimik siyang naglinis, nagtiis, at nagluto. Umaasang ang ngiti ng kanyang asawa. Pag-uwi ay sapat na upang palitan ang lahat ng pait. Ngunit ang mga salitang narinig niya mula sa telepono ay tumarak sa kanyang dibdib nang mas matalas pa sa anumang patalim. Mula sa kanyang nanginginig na mga daliri, dumulas ang hawak na sandok. Tumama ito sa makintab na sahig. Nagkalat ang malapot na sarsa, kasabay ng tahimik na pagkadurog ng kanyang mundo. Nanigas ang kanyang mga binti. Tila may isang malaking bato na dumagan sa kanyang dibdib, kaya hindi siya makahinga. Namamanhid ang buo niyang katawan, ngunit ang lalamunan niya ay nag-aapoy sa pinipigilang paghikbi. Wala siyang inilabas na boses. Ang kusinang dating itinuturing niyang ligtas na paraiso ay biglang naging isang malamig at nakakasakal na hawla. Pilit niyang hinanap ang sarili sa salamin ng oven. Nakita niya ang isang babaeng nakasuot ng lumang duster, amoy bawang, at pagod na pagod sa pag-ibig na hindi naman pala totoo. Tumayo si Trina at pinatay ang apoy ng kalan. Sa isang mabigat at walang emosyong galaw, binuhat niya ang kaldero ng kare-kare at ibinuhos ang lahat ng laman nito sa loob ng basurahan. Sumama sa mga latak ng nakaraan ang 10 taon ng kanyang bulag na pagsasakripisyo. Lumakad siya patungo sa sala at huminto sa harap ng maliit na mesa. Dahan-dahang hinaplos ng kanyang nanginginig na daliri ang kupas na larawan nilang mag-asawa noong araw ng kanilang kasal. Sa larawang yon, nakangiti si Anton, puno ng pag-asa at pangako. Sa isang maingat ngunit masidhing galaw, itinob niya ang frame paharap sa kahoy na mesa upang hindi na makita pa ang huwad na kaligayahan na baklas ang katahimikan ng gabi nang bumukas ang pinto ng kanilang bahay. Pumasok si Anton na may dalang isang pumpon ng mga pulang rosas na bahagya ng nalalanta. Marahil ay binili lamang sa gilid ng kalsada upang may maiuwi at maitago ang baho ng kanyang kasalanan. Lumapit siya kay Trina na nakatayo sa gilid ng estante sa kusina. Niyakap niya ang asawa mula sa likuran. Kasama ng kanyang yakap ay ang paglanghap ni Trina sa pamilyar na amoy ng matapang na pabango ng ibang babae at sabon mula sa isang murang motel. Happy anniversary, babe! Mahal na mahal kita. Sorry kung ginabi ako. Sobrang dami kasing ginagawa sa opisina. Bulong ni Anton sa kanyang tainga na puno ng lambing na nakakasuka. Pumikit si Trina at huminga ng malalim. Pakiramdam niya ay unti-unting nauubos ang lakas na matagal niyang pinanghahawakan. Ang mga salitang narinig niya, ang mga kasinungalingang paulit-ulit niyang pinalampas, at ang mga sugat na matagal niyang itinago ay nagsimulang magsama-sama sa kanyang isip. Dahan-dahan niyang ipinatong ang isang kamay sa gilid ng estante
na hinahanap ang katatagang tila nawawala sa kanya. Ang lamig ng kahoy sa ilalim ng kanyang mga daliri ang tanging nagpapaalala sa kanya na kailangan niyang manatiling kalmado. Sa unang pagkakataon, matapos ang napakahabang panahon, napatanong siya sa sarili kung hanggang kailan niya ipagpapatuloy ang pagdadala ng bigat na hindi naman siya ang lumikha. Hanggang kailan niya ipagtatanggol ang isang relasyong siya lamang ang lumalaban upang iligtas. Unti-unti niyang iminulat ang kanyang mga mata. Wala na roon ang dating takot at pag-aalinlangan. Sa halip, may tahimik na katatagang nagsisimulang mabuo sa kanyang kalooban. Marahil ay hindi na panahon upang pagtakpan ang mga bitak at magpanggap na maayos pa ang lahat. Marahil ay oras na upang harapin ang katotohanan, gaano man ito kasakit, at tuldukan ang ilusyong matagal na niyang pinanghahawakan. At sa sandaling iyon, may bahagi ng kanyang puso na alam na ang susunod niyang hakbang ay magbabago sa kanyang buhay magpakailanman. Dahan-dahang niluwagan ni Trina ang pagkakahawak sa kutsilyo. Hindi mo na ngayon. Hindi sa ganitong paraan ang isang mabilis na saksak ay masyadong madali para sa isang lalaking nagnakaw ng kanyang 10 taon. Hinarap niya si Anton na may pilit na ngiti. Ang mga mata ay nananatiling tuyo kahit na ang kanyang kaluluwa ay basang-basa na sa pait. Happy anniversary, Anton! Mahinang sagot ni Trina. Hinayaan niyang humalik ang asawa sa kanyang pisngi, isang halik na tila laso na humahalo sa kanyang balat. Bakit wala tayong handa? At nasaan ang kare-kare? Tanong ni Anton habang lumingon-lingon sa malinis na kusina. May bahid ng inis sa kanyang boses. Tila ba isang krimen ang hindi siya mapagsilbihan sa gabing ito? Pasensya na. Napabayaan ko ang apoy kaya nasunog. Itinapon ko na lang dahil baka sumakit ang tiyan mo. Kalmado ang boses ni Trina. Isang perpektong pagganap ng isang asawang walang kibo. Magpahinga ka na. Alam kong pagod ka sa dami ng ginagawa mo sa opisina. Hindi na nagduda si Anton. Para sa kanya, si Trina ay ang asawang hindi marunong magreklamo, ang babaeng laging naroon sa sulok, tahimik at sunod-sunuran. Nang pumasok si Anton sa banyo, naiwan si Trina sa dilim ng sala. Dito, sa gitna ng katahimikan, unti-unting nabubuo ang isang bagong Trina. Ang tubig tabang na hinamak ni Anton ay nagsisimula nang maging isang dambuhalang alon na handang lumunod sa lahat. Kinabukasan, pagkaalis ni Anton, tila nagbago ang anyo ng bahay. Wala na ang Trina na nakayuko habang naglilinis ng sahig. Pumasok siya sa kanilang silid, lumuhod sa tapat ng aparador, at binuksan ang isang lihim na espasyo sa ilalim nito. Inilabas niya ang isang manipis na laptop na kailanman ay hindi nalaman ni Anton na mayroon siya. Sa bawat pindot niya sa keyboard, lumalabas ang mga graph, dokumento, at ang pangalang nagbibigay takot sa mundo ng negosyo, V Holdings. Sa loob ng 10 taon, habang iniisip ni Anton na siya ang hari ng industriya, si Trina ang arkitekto sa likod ng bawat tagumpay niya. Ang bawat kontrata, bawat puhunan at bawat diskarte ay nagmula sa utak ni Trina na ipinapasa niya sa pamamagitan ng mga suhestyon sa hapagkainan. Ngunit ngayon, ang utak na yon ay gagamitin niya upang bawiin ang lahat. Dinampot niya ang kanyang telepono at tinawagan ng isang numero na matagal na niyang hindi ginagamit. Madam Chair, kayo ba yan? Ang boses ni Atty. Ben sa kabilang linya ay puno ng gulat at paggalang. Ako ito, Ben. Oras na para simulan ang paglilinis. Ihanda mo ang lahat ng papeles para sa De Leon Construction. Gusto kong makita ang bawat sentimo na utang nila sa V Holdings. Matigas at malamig ang boses ni Trina, malayo sa boses ng asawang laging humihingi ng paumanhin. Nakahanda na po kami, madam. Sa katunayan, tumawag ang opisina ni Mr. Anton De Leon kaninang umaga. Humihiling sila ng emergency funding para sa kanilang proyektong Sky Tower. Kapag hindi sila nakakuha ng pondo sa loob ng 48 oras,
babagsak ang kumpanya nila. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Trina habang nakatingin sa labas ng bintana, kung saan tanaw ang malalaking gusali ng lungsod. Ipaalam mo sa kanila na hindi inaprubahan ng board ang kanilang hiling. At Ben, huwag mong sasabihin na galing sa akin ang desisyon. Hayaan natin siyang mangapa sa dilim. Ibinaba ni Trina ang telepono. Sa loob ng 10 taon, siya ang naging anino ni Anton. Ngayon, sisiguraduhin niyang ang aninong iyon ang lalamon sa lahat ng liwanag na tinatamasa ng kanyang asawa. Habang suot ang isang kupas na blusa at pantalon na ilang beses nang tinahi, naglakad si Trina patungo sa marangyang gusali ng De Leon Construction. Bitbit niya ang isang hamak na lunchbox na gawa sa plastic, naglalaman ng pagkaing pinaghirapan niyang ihanda sa kabila ng sakit ng kanyang kalooban. Gusto niyang makita kung hanggang saan ang kayang gawin ni Anton sa harap ng maraming tao. Pagpasok pa lamang niya sa lobby, sinalubong na siya ng mapangaping titig ng mga empleyado, ngunit ang pinakamatindi ay ang pagharang sa kanya ni Stella sa tapat mismo ng elevator. Suot ng dalaga ang isang mamahaling puting dress na hapit sa kanyang katawan, habang ang bawat galaw niya ay tila nanunukso. Look who's here! Ang dakilang asawa na mukhang katulong. Boses ni Stella na puno ng pangungutya, sapat na upang marinig ng mga taong dumadaan. Trina, hindi mo ba alam na may mahalagang meeting si Anton? Ang dumi-dumi mo tingnan, nakakasira ka ng image ng kumpanya. Hindi kumibo si Trina. Nanatili siyang nakayuko, yakap ang lunchbox, na tila ba ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Gusto ko lang sanang ibigay ang baon ni Anton. Alam kong hindi pa siya kumakain. Baon? Sa tingin mo ba ay kakainin pa niya ang basurang niluto mo? Tumawa ng malakas si Stella at sa isang mabilis na galaw, tinabig niya ang kamay ni Trina. Ang plastic na lunchbox ay tumama sa matigas na sahig. Ang takip nito ay natanggal at ang kanin pati ang ulam ay nagkalat sa makintab na tiles. Bahagi ng sarsa ay tumalsik sa lumang sapatos ni Trina. Sa gitna ng kahihiyan, lumabas si Anton mula sa kanyang opisina dahil sa ingay. Sa halip na tulungan ang asawa, namula ang mukha ni Anton sa galit nang makita ang kalat at ang itsura ni Trina. Trina, ano bang ginagawa mo rito? Sinabi ko na sayong huwag kang pupunta rito nang hindi mo ako tinatawagan. Nakakahiya ka. Tumingin ka sa paligid mo para kang basahan na naligaw sa palasyo. Anton, gusto ko lang namang umuwi ka na. Sigaw ni Anton habang si Stella ay nakakapit sa kanyang braso, may mapaglarong ngiti sa mga labi. Huwag mo akong ipahiya sa harap ng mga kliyente ko. Maglinis ka na lang sa bahay, doon ka lang naman magaling. Dahan-dahang lumuhod si Trina sa sahig. Gamit ang kanyang mga kamay, isa-isa niyang pinulot ang mga nagkalat na pagkain. Bawat butil ng kanin na kanyang dinadampot ay tila simbolo ng kanyang dinurog na dignidad. Nararamdaman niya ang malamig na sarsa sa kanyang mga daliri, ngunit mas matindi ang lamig na bumabalot sa kanyang puso. Nang matapos siya, tumayo si Trina at tiningnan si Anton sa huling pagkakataon sa araw na yon. Isang tingin na walang luha, kundi isang pangakong babawiin niya ang bawat sentimo ng kahihiyang ito. Lumingon siya at naglakad palabas ng gusali. Sa may pintuan, ang matandang guard na si Mang Cardo ay tumingin sa kanya nang may malalim na paggalang at lungkot. Alam ni Mang Cardo ang katotohanang matagal nang itinatago ni Trina, na ang gusaling ito ay nakatayo lamang dahil sa perang mula sa pamilya ng babaeng kasalukuyang itinataboy. Paglabas ni Trina sa kalsada, hindi siya naglakad patungo sa sakayan ng jeep. Isang itim at marangyang sasakyan ang dahan-dahang huminto sa kanyang tapat. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang lalaking nakasuit na walang iba kundi si Attorney Ben. Madam Chair, ayos lang po ba kayo? Nag-aalalang tanong ni Ben habang pinagmamasdan ang mantsa sa damit ni Trina. Diretsyong sumakay si Trina sa loob ng sasakyan, ang kanyang simpleng anyo
ay biglang napalitan ng isang aura ng kapangyarihan. Ayos lang ako, Ben. Ang dumi sa damit ay nalalabhan, pero ang dumi sa pagkatao ni Anton, sisiguraduhin kong hindi na iyon mabubura kailanman. Ituloy ang plano. Gusto kong malaman kung nasaan ang sasakyan ni Anton mamayang gabi. Habang umaandar ang sasakyan palayo, nakita ni Trina sa rearview mirror ang kanyang telepono na umilaw. Isang notification mula sa GPS tracker. Ang sasakyan ni Anton ay kasalukuyang humihinto sa tapat ng isang sikat na hotel. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Nagising si Anton sa gitna ng malalambot, nauna ng isang presidential suite, kung saan ang amoy ng mamahaling alak at pabango ni Stella ay nananatili pa rin sa hangin. Humihikab siyang bumangon, ramdam ang rurok ng tagumpay. Para sa kanya, ang mundong ito ay isang malaking palaruan na siya ang nagmamay-ari. Tiningnan niya si Stella na mahimbing pang natutulog at nakaramdam siya ng puot nang sumagi sa isip niya ang mukha ni Trina, ang babaeng tila isang mantsa sa kanyang makintab na buhay. Nayanig ang katahimikan ng silid nang manginig ang kanyang telepono sa ibabaw ng side table. Ang walang humpay na pag-vibrate nito ay tila isang babala. Hello? Bakit ka tumatawag ng ganito kaaga? Iritableng bungad ni Anton sa kanyang Chief Financial Officer. Sir, may malaking problema tayo. Ang V Holdings? Binawi nila ang lahat ng credit lines natin. Hindi lang nila tinanggihan ang bagong pondo. Kinuha rin nila ang lahat ng naunang garantiya. Sir, nagkakagulo ang mga supplier. Itinigil nila ang pagpapadala ng mga materyales sa Sky Tower Project. Tila binuhusan ng malamig na tubig si Anton. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig at ang butil-butil na pawis ay lumabas sa kanyang noo. Ano? Paanong nangyari iyon? Kausapin mo sila. Sabihin mo magbabayad tayo ng dobleng interest. Ayaw kaming kausapin ni Attorney Ben, sir. Ang sabi lang niya, pinalang desisyon ng kanilang board. Sir, kapag hindi natin naayos ito sa loob ng 24 oras, idedeklara tayong bankrupt. Habang ang mundo ni Anton ay nagsisimulang gumuho, ilang kilometro ang layo, nakaupo si Trina sa isang tahimik na balkonahe. Hawak niya ang isang maliit na pandilig at dahan-dahang binubuhusan ng tubig ang isang tsibog na cactus. Ang halamang ito ay matapang, kayang mabuhay sa gitna ng tagtuyot, katulad ng kanyang sarili. Sa kanyang tabi, ang isang tablet ay nagpapakita ng graph ng stock market. Ang pulang linya ng De Leon Construction ay pabagsak, tila isang mabilis na pagbulusok patungo sa impyerno. Wala siyang naramdamang awa. Ang bawat sentimong nawawala kay Anton ay katumbas ng bawat patak ng luhang ibinuhos niya sa loob ng 10 taon. Gabi na nang umuwi si Anton. Ang kanyang itsura ay parang isang talunang sundalo. Gusot ang damit, gulo ang buhok, at ang mga mata ay nanlilisik sa galit. Pagpasok niya sa pintuan, nakita niya si Trina na tahimik na nag-aayos ng hapagkainan. Bakit narito ka pa rin? Sigaw ni Anton. Sa kanyang galit, kinuha niya ang nakahaing mangkok ng sabaw at buong lakas na inihagis ito sa sahig. Ang tunog ng pagbasag ng porselana ay umalingaw-ngaw sa buong bahay at ang mainit na sabaw ay humalik sa mga paa ni Trina. Hindi gumalaw si Trina. Nanatili siyang nakatayo, pinagmamasdan ang bawat piraso ng nabasag na pinggan. Wala kang naitutulong! Sigaw ni Anton. Puno ng galit at pagkadismaya ang kanyang boses. Alam mo bang nahihirapan na ang kumpanya? Araw-araw akong nakikipaglaban para maisalba ang lahat, pero pakiramdam ko ako lang ang may pasan ng lahat ng problema. Patuloy siyang nagsalita. Hindi alintana ang sakit na unti-unting bumabalot kay Trina. Kung mayroon lang akong katuwang na mas nakakaunawa sa sitwasyon, baka hindi na umabot sa ganito. Dagdag niya, habang lalo pang tumitindi ang kanyang mga salita. Pakiramdam ko, mag-isa akong humaharap sa lahat. Tahimik lamang si Trina, ngunit bawat katagang bumibitaw mula sa labi ni Anton ay tila mabigat na batong unti-unting dumadagdag sa pasaning matagal na niyang dinadala.
Hindi man siya sumagot, ramdam niya ang bigat ng mga paratang at ang sakit ng mga salitang ibinabato. Sa kanya, ibinaba niya ang kanyang tingin. Pilit na kinokontrol ang emosyon na nag-uunahang sumiklab sa kanyang dibdib. Sa labas, nanatili siyang kalmado. Ngunit sa loob, bawat salita ni Anton ay nag-iiwan ng bakas na mahirap burahin. At habang nagpapatuloy ang pag-uusap, unti-unting napagtanto ni Trina na ang pinakamalalim na sugat ay hindi laging nakikita. Madalas, ito ay nagmumula sa mga salitang binitiwan ng taong minsan mong pinagkatiwalaan ng iyong puso. Tumingala si Trina at tumingin sa mga mata ni Anton. Isang tingin na punong-puno ng misteryo at isang lihim na pait. Sigurado ka bang wala akong silbi, Anton? O baka naman, hindi mo lang talaga alam kung sino ang nagpapakain sa'yo sa loob ng 10 taon. Napatigil si Anton, bahagyang naguluhan sa tono ng boses ni Trina. Ngunit bago pa siya makasagot, isang malakas na katok ang narinig mula sa pintuan. Hindi ito basta-bastang katok, kundi ang mabigat na hudyat ng isang bagong banta na hindi nila inaasahan. Maagang umalis si Anton ng sumunod na umaga. Iniwan ang mga basag na piraso ng porselana sa sahig bilang paalala ng kanyang bagsik. Habang nakaluhod si Trina at isa-isang pinupulot ang mga matatalim na fragment, bumukas ang pinto at pumasok si Doña Carmen. Ang bawat hakbang ng kanyang biyenan ay may kasamang tunog ng pagtama ng mamahaling alahas sa kanyang mga braso. Isang tunog na tila nanunuya sa kahirapan ni Trina. Tingnan mo ang itsura mo. Kaya siguro nagkakaproblema si Anton sa kumpanya dahil sa malas na dala mo sa bahay na ito. Bungad ni Doña Carmen habang nakapamaywang. Ang kanyang boses ay puno ng puot. Tila ba ang bawat hininga ni Trina ay isang kasalanan? Imbes na tumulong ka sa pag-iisip kung paano ililigtas ang negosyo ng anak ko, nakatunganga ka lang dyan at naglilinis ng kalat na ikaw rin naman ang may gawa. Hindi sumagot si Trina. Alam niyang ang bawat salita ay mauuwi lang sa mas matinding gulo. Ngunit hindi doon tumigil si Doña Carmen. Pumasok ang matanda sa silid ni Trina at nagsimulang maghalughog. Ang tunog ng pagbukas at pagsara ng mga drawer ay umaling-awngaw sa buong bahay. Sa ilalim ng kutsyon, nahanap ng matanda ang isang lumang passbook na sadyang iniwan doon ni Trina. Ano ito? Bulalas ni Doña Carmen habang nanlalaki ang mga mata sa nakitang halaga sa loob ng passbook. 500,000 piso? Saan mo kinuha ang perang ito, Trina? Magnanakaw ka ba? O baka naman itinatago mo ito habang ang anak ko ay naghihingalo sa utang? Mabilis na lumapit si Trina. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng takot at pagmamakaawa. Isang perpektong pagganap. Ma, pakiusap. Ibalik niyo po iyan. Iyan po ang perang iniwan sa akin ni Papa bago siya mamatay. Pambayad po yan sa mga utang na naiwan niya at para sa puntod niya. Isang mapanguyam na tawa ang kumawala sa mga labi ni Doña Carmen. Puntod? Mas mahalaga pa ba ang patay kaysa sa buhay? Ang perang ito ay pag-aari na ng pamilya De Leon dahil dito ka nakatira at kami ang nagpapakain sa iyo. Sa pagtatangka ni Trina na bawi ng passbook, isang malakas na tulak ang ginawa ni Doña Carmen. Tumama ang balikat ni Trina sa gilid ng kama at bumagsak siya sa malamig na sahig. Ang sakit ng pagkakatama ay gumuhit sa kanyang buong katawan. Ngunit mas matindi ang hapdi ng pagtrato sa kanya na tila isang basahan sa sarili niyang tahanan. Diyan ka nababagay, sa sahig. Malamig na sabi ni Doña Carmen habang isinisilid ang passbook sa kanyang mamahaling bag. Dapat ka pa ngang magpasalamat dahil gagamitin ko ang perang ito para sa ikabubuti ng anak ko. Palamunin ka lang dito, huwag mong kakalimutan yan. Nang makaalis ang matanda, nanatiling nakaupo si Trina sa sahig. Ang kanyang mga luha ay tuluyan ng natuyo, pinalitan ng isang matigas at madilim na determinasyon. Hinaplos niya ang kanyang balikat na nagsisimula ng mamaga. Ang bawat hapdi ay nagsisilbing gasolina sa apoy na unti-unting tumutupok sa kanyang huling pasensya. Tumayo siya
at kinuha ang kanyang telepono. Sa kabilang linya, naghihintay si Atty. Be. Simula ng ikalawang yugto, Ben. Ang boses ni Trina ay wala ng bakas ng pagmamakaawa. Ipadala mo ang pekeng investment broker kay Doña Carmen. Siguraduhin mong magmumukhang napakaganda ng alok para hindi niya mapigilang itaya ang lahat ng perang hawak niya. Pati na ang perang kinuha niya sa akin ngayon. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Trina habang pinagmamasdan ang kanyang refleksyon sa salamin. Ang tubig tabang ay nagsisimula ng maging lason at ang pamilyang De Leon ay handa ng uminom nito nang hindi nila nalalaman. Ang bawat sulok ng opisina ni Anton ay nababalot ng amoy ng kaba at sigarilyo. Ang dating maingay at abalang kumpanya ay tila naging isang punerarya dahil sa banta ng pagkabangkarote. Sa gitna ng kadilimang ito, pumasok si Stella na may dalang isang balitang tila isang anghel na nagligtas sa isang kaluluwang nasa impyerno. Ipinakilala niya ang isang kinatawan mula sa isang dayuhang kumpanya ng pamumuhunan. Isang lalaking nagngangalang Mr. Chen na sa katotohanan ay isa sa pinakapinagkakatiwalaang tauhan ni Trina. Anton, ito na ang hinihintay natin. Handa silang magpasok ng ₱1,000,000,000 para sagipin ang Sky Tower, bulong ni Stella habang hinahaplos ang balikat ng natatarantang asawa. Kailangan mo lang pirmahan ang mga dokumentong ito. Isang formalidad na lang ang lahat. Hindi na nag-isip si Anton. Ang kanyang pagkasilaw sa pangakong muling pagbangon ay mas matindi pa sa anumang pag-iingat. Hindi niya binasa ang maliliit na titik sa dulo ng kontrata, ang kondisyon na ang lahat ng kanyang personal na ari-arian, kabilang ang kanilang bahay at mga lupain, ay magsisilbing collateral na mapupunta sa V Holdings kapag hindi niya nabayaran ang utang sa loob ng 3 buwan. Sa bawat gasgas ng dulo ng bolpen sa mamahaling papel, unti-unti niyang isinusuko ang bawat piraso ng kanyang buhay sa mga kamay ng asawang kanyang minaliit. Sa kabilang panig ng lungsod, nakaparada ang isang itim na sasakyan sa tapat ng gusali ng De Leon Construction. Sa loob nito, nakaupo si Trina sa gitna ng malambot na upuang balat. Tahimik niyang pinagmamasdan ng kanyang kaliwang kamay. Dahan-dahan niyang hinila ang kanyang singsing sa kasal, ang gintong tanso na 10 taon niyang isinuot bilang simbolo ng kanyang katapatan. Inilapag niya ito sa maliit na mesa sa loob ng sasakyan at hinayaan itong gumulong at huminto sa isang sulok. Wala siyang naramdamang bigat. Tila ba isang tanikala ang nakalas sa kanyang pagkatao. Madam, tapos na po ang pirmahan. Kasama rin po sa investment ang pera ni Doña Carmen. Ulat ni Atty. Ben mula sa kabilang linya. Itinaya ng matanda ang lahat ng perang nakuha niya sa inyo, pati na ang kanyang mga alahas. Mabuti, tipid na sagot ni Trina. Hayaan natin silang magdiwang sa ibabaw ng isang hukay na sila rin ang humukay. Habang ang pamilya De Leon ay nagbubukas ng mamahaling alak sa loob ng opisina, naiwan si Stella sa loob ng banyo. Hawak niya ang isang pirasong papel. Isang resulta ng ultrasound na nagpapatunay ng 6 na linggong pagbubuntis. Isang mapaglarong ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi habang nakatingin sa larawan ng maliit na tuldok sa loob ng kanyang sinapupunan. Para sa kanya, ang sanggol na ito ang magsisilbing huling pako sa krus ni Trina at ang kanyang gintong tiket upang maging ganap na reyna ng mga De Leon. Ngunit ang hindi niya alam, ang pintig ng puso sa loob ng kanyang tiyan ay simula rin ng isang masalimuot na lihim na nakatakdang sumabog sa pinakamaling pagkakataon. Ang hangin sa loob ng bahay ng mga De Leon ay tila laging may dalang amoy ng alikabok at kalungkutan para kay Trina. Habang siya ay tahimik na nagpupunas ng mga figurin sa sala, biglang bumukas ang pinto ng walang babala. Pumasok si Stella na may dalang kakaibang ningning sa kanyang mga mata. Isang ningning na puno ng kamandag. Hindi siya nag-atubiling lumapit sa gitna ng sala, kung saan nakaupo si Doña Carmen na nagkakape. Sa isang mapanghamong galaw, inilapag ni Stella ang isang maliit na itim at puting larawan sa ibabaw ng lamesa. Ang tunog ng pagtama ng makintab na papel sa kahoy
ay tila isang pagsabog sa pandinig ni Trina. Ano ito, Hija? Tanong ni Doña Carmen habang dahan-dahang isinusuot ang kanyang salamin. Iyan po ang magiging apo niyo, Doña Carmen. 6 na linggo na po. Nakangiting sagot ni Stella habang ang kanyang tingin ay diretso sa mga mata ni Trina. Ang mundo ni Trina ay biglang tumigil sa pag-ikot. Ang sakit na akala niya ay nabaon na niya kasabay ng kanyang anak 7 taon, na ang nakalilipas ay biglang bumangon at sumakal sa kanyang lalamunan. Naalala niya ang gabing iyon, ang gabing dumanak ang dugo sa kanyang mga binti. Dahil sa sobrang pagod sa pagtatrabaho para sa kumpanya ni Anton, habang ang asawa niya ay nasa isang party at hindi sumasagot sa telepono. Ang naging kapalit ng tagumpay ni Anton ay ang buhay ng kaisa-isa niyang anak, at ngayon, ang lalaking naging dahilan ng kanyang pagkawala ay nagpunla ng bagong buhay sa sinapupunan ng iba. Diyos mio! Isang himala! Bulalas ni Doña Carmen habang niyayakap si Stella ng mahigpit. Sa wakas, magkakaroon na ng tunay na tagapagmana ang mga De Leon, hindi tulad ng iba dyan na tuyotang matris at walang silbi. Eksaktong pumasok si Anton sa pintuan at agad na naintindihan ang nangyayari. Sa halip na makaramdam ng hiya, isang malawak na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Nilapitan niya si Stella at hinalikan ito sa harap ni Trina, isang halik na tila ba huling pako na ibinabaon sa puso ng kanyang asawa. Magiging tatay na ako, bulong ni Anton, ngunit sapat ang lakas nito upang dumana sa pandinig ni Trina. Pagkatapos ay humarap siya sa kanyang asawa, ang kanyang mukha ay naging kasing lamig ng bato. Trina, narinig mo naman ang balita. Ayaw kong lumaki ang anak ko sa isang magulong pamilya. Kaya naman, napagdesisyonan ko na, kailangan na nating mag-divorce. Ngayon na, mahinang tanong ni Trina, ang kanyang boses ay tila isang manipis na hibla na malapit ng maputol. Ngayon na, gusto kong umalis ka na sa bahay na ito bago matapos ang linggong ito. Kailangan ni Stella ng kapayapaan para sa baby. Ipapagawa ko ang kwartong ito para maging nursery, utos ni Anton, habang itinuturo ang kwartong matagal nang pinangarap ni Trina na maging silid ng kanyang anak. Paano ang mga pinaghirapan ko? Paano ang 10 taon natin, Anton? Wala ba akong makukuha kahit ano? Tanong ni Trina, habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang duster upang hindi makita ang panginginig ng kanyang katawan. Isang mapait at nakakaasar na tawa ang pinakawalan ni Anton. Makuha? Trina, tignan mo ang sarili mo. Pumasok ka sa buhay ko na walang dala, kundi ang damit sa likod mo. Lahat ng kinakain mo, lahat ng sinusuot mo, galing sa akin. Maging pasalamat ka na lang. At pinatira kita rito ng 10 taon. Kahit wala kang silbi, huwag kang ambisyosa, tubig tabang ka lang. Wala kang halaga sa mundong ito. Hindi na sumagot si Trina. Tinalikuran niya ang 3 taong nagdiriwang sa ibabaw ng kanyang pighati. Habang siya ay papaakyat sa hagdan, bawat hakbang niya ay tila pag-akyat sa sarili niyang bundok ng kalbaryo. Ngunit sa likod ng kanyang mga tuyong mata, isang malamig na apoy ang nagsisimulang mag-alab. Pumasok siya sa maliit na bodega kung saan nakatago ang isang nung unang panahon ay naging noy o crib. Hinaplos niya ang kahoy nito, ang huling alaala ng kanyang pangarap na nawala. Ang bawat pang-iinsulto ni Anton ay naging isang pangako sa kanyang sarili. Kung gusto ni Anton na maging nursery ang bahay na ito, hahayaan niya ito, ngunit sisiguraduhin niyang ang tanging mamanahin ng kanyang anak ay ang kahihiyan ng kanyang ama. Hindi lumingon si Trina nang isara niya ang pinto ng bahay na naging kulungan niya sa loob ng 10 taon. Bit-bit ang isang maliit na maleta na tanging naglalaman ng kanyang mga dokumento at ilang mahahalagang alaala. Iniwan niya ang lahat ng duster at lumang damit na sadyang binili niya upang magmukhang simple at hindi kapansin-pansing asawa. Sa bawat hakbang niya palayo sa tarangkahan, tila may mga mabibigat na kadena na nalalagas mula sa kanyang mga balikat. Ang bawat buntong hininga niya ay unti-unting nagpapaluwag sa masikip na pakiramdam
sa kanyang dibdib. Sa kabilang dako, ang loob ng master bedroom ay punong-puno ng tawanan at kislap. Sinusukat ni Anton ang kanyang pinakamahalagang suit habang si Stella ay abala sa pagpili ng mga alahas na gagamitin para sa gabi ng anibersaryo ng kumpanya. Plano ni Anton na gawing entablado ang gabing iyon upang ipakita sa buong mundo ang kanyang tagumpay. At kasabay nito, ang tuluyang pagtatapon kay Trina sa harap ng kanilang mga kakilala. Para sa kanila, ang gabing ito ang simula ng kanilang paghahari na hindi nila alam na ito na pala ang huling gabi ng kanilang marangyang ilusyon. Sa itaas na palapag ng gusali ng V Holdings, nakatayo si Trina sa harap ng isang malaking salamin na abot hanggang sahig. Ang liwanag ng mga ilaw ng lungsod ay sumasalamin sa kanyang mga mata na ngayon ay wala ng bahid ng takot. Suot niya ang isang matingkad na pulang gown na hapit sa kanyang katawan, isang kulay na tila sumisigaw ng kapangyarihan at pagbangon mula sa mga abo. Hindi na siya ang babaeng amoy bawang at luya. Ngayon, ang kanyang bawat galaw ay may taglay na bangis at gilas ng isang tunay na reyna. Pumasok si Attorney Ben sa silid, bitbit ang isang kulay kape na sobre. Ang kanyang muka ay seryoso, ngunit may bakas ng paghanga habang nakatingin sa kanyang kliyente. Madam Chair, handa na ang lahat para sa programa. Ang bawat pahayagan at istasyon ng balita ay naroroon upang saksihan ang pag-akyat sa benta ng kumpanya ni Mr. Tordeleon o ang inaakala nilang pag-akyat, ulat ni Ben, habang inilalapag ang sobre sa mesa. At tungkol naman po sa impormasyong hiningi nyo kay Stella, narito na ang lahat. Tila hindi lang po kayo ang niloloko ni Mr. Anton dahil mukhang may sarili ring laro ang babaeng pinagpalit niya sa inyo. Kinuha ni Trina ang sobre at dahan-dahang binuksan ito. Habang binabasa niya ang mga dokumento sa loob, isang malamig at mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang mga lihim na nakatago sa loob ng sobreng iyon, ang magsisilbing pinakamatalim na sandata na wawasak sa huling piraso ng dangal ni Anton. Isinara niya ang sobre at tumingin muli sa salamin. Sapat na ang 10 taon ng pagtatago sa dilimben. Ngayong gabi, ipapakita ko sa kanila kung anong klaseng apoy ang kanilang kinalaban. Mahinahon, ngunit mariing sabi ni Trina. Lumakad siya patungo sa pintuan. Ang tunog ng kanyang matitulis na sapatos ay mabilis na umalingaw-ngaw sa tahimik na hallway. Bawat hakbang ay puno ng determinasyon. Pagsakay niya sa loob ng marangyang itim na sasakyan, naramdaman niya ang malamig na hangin ng aircon na tila humahaplos sa kanyang nag-aapoy na pisngi. Habang papalapit ang sasakyan sa 5 bituin na hotel kung saan gaganapin ang selebrasyon, tinitigan ni Trina ang mga ilaw na mabilis na dumaraan. Gabi na ng paghuhukom at sa gabing ito, walang sino mang makakaligtas sa bagsik ng isang babaeng tinawag nilang tubig tabang. Ang ballroom ng Grand Plaza Hotel ay nagliliyab sa liwanag ng mga dambuhalang kristal na chandelier na tila mga bituin na bumaba upang saksihan ang rurok ng tagumpay ni Anton de Leon. Ang bawat sulok ay puno ng mga piling panauhin, mga negosyante, politiko, at mga kilalang tao sa lipunan na abala sa paghigop ng mamahaling alak at pakikipagpalitan ng mga plastik na ngiti. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Anton na tila isang hari, suot ang kanyang pinasadyang suit na nagkakahalaga ng daan-daang libo. Sa tabi niya, si Stella ay kumikinang sa kanyang gintong gown. Ang kanyang kamay ay nakapulupot sa braso ni Anton na tila isang hiyas na ipinagmamalaki sa lahat. Hindi magkamayaw si Doña Carmen sa paglibot sa bawat grupo ng mga panauhin. Ang kanyang boses ay nangingibabaw sa ingay ng marahan na musika. Sa wakas, makakahinga na rin ang pamilya namin. Alam niyo ba, magkakaroon na ako ng apo sa aking bagong manugang? Hindi tulad ng dating asawa ni Anton na parang tuyong sanga, walang bunga at walang silbi sa lipunan. Pagmamalaki ng matanda habang humahalakhak, tila ba nakalimutan na ang bawat butil ng kaning kinakain niya ay galing sa paghihirap ng babaeng kanyang kinukutya. Biglang tumahimik ang musika at kinuha ni Anton ang mikropono. Ang bawat mata sa loob ng
ay nakatuon sa kanya. Ladies and gentlemen, sa gabing ito, hindi lang natin ipinagdiriwang ang muling pagbangon ng De Leon Construction. Ipinagdiriwang din natin ang kalayaan, sabi ni Anton, na may mapanuyang ngiti. Nais kong tawagin ang aking ex-wife, si Katrina Valderrama. Kung narito man siya, ipinatawag ko siya rito upang sa harap ninyong lahat ay formal na pirmahan ng aming divorce papers. Gusto kong ipakita sa mundo na ang De Leon Construction ay hindi na muling magkakaroon ng anumang bahagi ng tubig tabang sa aming kasaysayan. Trina, lumabas ka na at tapusin na natin ang komedyang ito. Nagkaroon ng bulungan sa paligid. Inaasahan ng lahat na makikita ang isang babaeng lulugo-lugo, nakayuko sa kahihiyan at suot ang kanyang luma at gusot na damit. Ngunit bumukas ang malalaking pinto ng ballroom nang may bigat at awtoridad. Ang lahat ng ulo ay lumingon patungo sa pintuan. Isang babaeng nakasuot ng matingkad na pulang gown ang pumasok. Ang tela ng kanyang damit ay tila dumadaloy na apoy sa bawat hakbang niya. Ang bawat diamanteng suot niya sa leeg at tenga ay sumasalamin sa liwanag ng chandelier na nagbibigay sa kanya ng isang nakakasilaw na aura. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Inilalantad ang kanyang muka na ngayon ay puno ng kumpiyansa at kapangyarihan. Wala na ang amoy ng bawang at kusina. Ang kanyang bawat paggalaw ay naglalabas ng halimuyak ng pinakamahalagang pabango mula sa Paris. Ang bawat hakbang ng kanyang matutulis na takong sa makintab na sahig ng ballroom ay nagbibigay ng mabigat at matigas na tunog na tila hudyat ng pagdating ng isang hukom. Ang mga panauhin ay napaatras. Ang ilan ay napasinghap sa gulat. Napako ang paningin ni Anton. Ang mikroponong hawak niya ay unti-unting bumaba. Ang kanyang mga labi ay nanginig habang pinagmamasdan ang babaeng unti-unting lumalapit sa entablado. Hindi siya makapaniwala. Ang babaeng tinawag niyang walang lasa at walang halaga ay naglalakad ngayon na tila siya ang nagmamay-ari ng buong hotel, ng buong lungsod, at ng bawat hininga sa loob ng silid na yon. Sino siya? Bulong ng isang mayamang negosyante sa kanyang tabi. Bakit yumuyukod sa kanya ang manager ng Central Bank? Hindi nakasagot si Anton. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa isang matinding kaba na ngayon lamang niya naramdaman. Ang bawat metro na binabawas sa distansya nila ni Trina ay tila bawat taon ng kasinungalingan na unti-unting nabubunyag. Nang makarating si Trina sa tapat ng entablado, tumingala siya kay Anton. Ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng galit, kundi ng isang malamig at nakakatakot na tagumpay. Umakyat si Trina sa entablado ng may dahan-dahan, ngunit siguradong mga hakbang. Ang bawat mata ay nakapako sa kanya. Tila ba siya ay isang banyagang nilalang na ngayon lamang nila nakita. Nang makarating siya sa tapat ni Anton, nakita niya ang butil-butil na pawis na namumuo sa noo ng lalaki. Ang mapanuyang nangiti ni Anton kanina ay napalitan ng isang ekspresyong hindi maipaliwanag. Isang halong gulat, takot, at pagnanasa sa babaeng matagal na niyang binaliwala. Trina, ikaw ba talaga yan? Bulong ni Anton. Halos hindi lumalabas ang boses sa kanyang lalamunan. Hindi sumagot si Trina. Sa halip, kinuha niya ang divorce papers na nakapatong sa podium. Sa isang mabilis at matapang na galaw, kinuha niya ang bolpen at pinirmahan ang bawat pahina. Ang tunog ng dulo ng bolpen na kumakaskas sa papel ay tila bawat hibla ng kanilang 10 taon na tuluyan ng pinuputol. Pagkatapos, binitawan niya ang bolpen at hinayaan itong gumulong sa sahig bago kinuha ang mga papel at walang awang isinampal ang mga ito sa dibdib ni Anton. Iyan ang kalayaang hinihingi mo, Anton. Ngunit bago ka magdiwang, hayaan mong ipakilala ko sa iyo ang tunay na nagmamay-ari ng gabing ito. Malamig na pahayag ni Trina. Sa isang iglap, umakyat si Attorney Ben sa entablado, kasama ang isang pangkat ng mga bodyguard na nakasuot ng barong. Hawak ni Ben ang isang wireless presenter at sa isang pindot niya, ang dambuhalang LED screen sa likuran
ay nagpalit ng imahe. Hindi na ito ang logo ng De Leon Construction, kundi ang makapangyarihang gintong agila ng V Holdings. Good evening, everyone! Ang boses ni Attorney Ben ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Nais ko pong ipakilala sa inyo ang aming founder at chairperson, ang babaeng nag-iisang nagpatayo at nagpalago ng V Holdings sa loob ng 10 taon sa ilalim ng isang lihim na pangalan. Ladies and gentlemen, Madam Katrina Valderrama. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid bago ito napalitan ng malalakas na singhap at bulungan. Si Stella ay napabitaw sa braso ni Anton. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. Si Doña Carmen naman ay tila nawalan ng lakas sa mga binti at napahawak sa gilid ng mesa upang hindi tuluyang mabuwal. Impossible. Nagkakamali kayo. Isang simpleng may bahay lang si Trina. Sigaw ni Anton. Sinusubukang bawiin ang kanyang natitirang dangal. Simpleng may bahay. Tumawa ng mahina si Trina. Isang tawang walang katuwaan, kundi puno ng pait. Anton, ang bawat proyektong ipinagmamalaki mo, ang bawat sentimong ginamit mo para itayo ang kumpanyang ito ay galing sa akin. Ako, ang phantom investor na nagligtas sa iyo noong muntik ka ng makulong dahil sa utang 10 taon na ang nakalilipas. Ako ang sumusulat ng mga business plans mo habang iniisip mong natutulog ako. At ang huling investment na pinirmahan mo kanina, iyon ang nagbigay sa akin ng karapatang bawiin ang lahat ng mayroon ka. Ay kanami, ninente mo panan. Muling nagbago ang screen, ipinapakita ang mga dokumentong pirmado ni Anton. Lumabas doon ang katotohanang ang lahat ng kanyang personal na ari-arian, ang bahay na tinitirhan nila, at maging ang mga lupain ng kanyang pamilya ay ganap nang nailipat sa pangalan ng V Holdings dahil sa hindi pagbabayad ng utang. Mula sa oras na ito, ang De Leon Construction ay nasa ilalim na ng liquidation. Anton, wala ka ng kumpanya, wala ka na ring bahay. At ang mga alahas na suot ng nanay mo at ni Stella? Lahat yan ay nakalista bilang kumpiskadong ari-arian ng bangko. Patuloy ni Trina. Dahan-dahang lumapit si Anton at lumuhod sa harap ni Trina, pilit na hinahawakan ang dulo ng kanyang gown. Trina babe, nagkamali ako. Pakiusap, pag-usapan natin ito. To, mahal kita, alam mo yan, naguluhan lang ako. Kinuha ni Trina ang isang puting panyo mula sa kanyang maliit na bag. Marahan niyang ipinahid ito sa bahagi ng kanyang damit na hinawakan ni Anton. Tila ba may isang maruming mantsa na kailangang burahin. Pagkatapos, binitawan niya ang panyo at hinayaan itong mahulog sa mukha ni Anton habang ito ay nakaluhod. Ang tubig tabang na'y sinasabi mo, Anton. Iyan ang lulunod sa iyo ngayon. Huwag mo nang babanggitin ang pangalan ko gamit ang marumi mong bibig. Huling pahiwatig ni Trina bago siya tumalikod. Sa gitna ng serye ng mga flash ng kamera at ang tunog ng pagbagsak ng katawan ni Doña Carmen, sa sahig dahil sa sobrang shock, naglakad si Trina palabas ng ballroom. Ang kanyang bawat hakbang ay hindi na para sa paghihiganti, kundi para sa kanyang sariling muling pagsilang. Hindi pa natatapos ang gabi para kay Trina. Bagamat nakatalikod na siya, huminto siya sa dulo ng entablado nang marinig ang matinis at desperadong boses ni Stella. Magsinungaling ka na sa lahat, Trina. Pero hindi mo mababago ang katotohanan na dala-dala ko ang tagapagmana ng mga De Leon. Sigaw ni Stella habang hawak-hawak ang kanyang tiyan na tila ba ito ang kanyang huling kalasag. Kahit makuha mo ang lahat ng pera, ang anak ni Anton ay mananatiling sa akin. Ito ang bagay na kailanman ay hindi mo na ibigay sa kanya. Dahan-dahang lumingon si Trina. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng galit, kundi isang malalim na awa na mas masakit pa sa anumang sampal. Senyas niya kay Attorney Ben na ilabas ang huling alas mula sa kulay kape na sobre. Alam mo, Stella, sa mundo ng negosyo, bago ka pumasok sa isang deal, kailangang sigurado ka sa iyong assets. Kaya naman, bago ko tuluyang lisanin ang buhay niyo, nais ko lang ibigay ang munting regalo na ito
para sa inyong bagong simula. Mahinahong sabi ni Trina. Muling nagbago ang screen sa likuran. Sa pagkakataong ito, hindi mga numero o dokumento ng kumpanya ang lumabas, kundi mga larawan ni Stella na kasama ang isang batang lalaki sa loob ng isang madilim na bar. At ang huli ay isang medikal na ulat. Ang bawat salita sa ulat ay tila kidlat na tumama sa gitna ng ballroom. Ang resulta ng DNA test mula sa laboratoryong pinupuntahan mo, Stella. Ayon sa record, ang ipinagbubuntis mo ay hindi tumutugma sa blood type ni Anton, paliwanag ni Attorney Ben sa harap ng mikropono. At ayon sa investigasyon, ang tunay na ama ay ang lalaking nasa larawan, ang dati mong kasintahan na tinutustusan mo gamit yung perang ninanakaw mo sa kumpanya ni Mr. De Leon. Tila tumigil ang paghinga ni Anton. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang tinitingnan ang mga larawan at ang ulat sa screen. Sa isang iglap, ang huling hibla ng kanyang katinoan ay naputol. Tumayo siya mula sa pagkakaluhod at hinarap si Stella. Ang tunog ng kanyang mabibigat na hininga ay naririnig ng mga taong nasa malapit. Hayop ka! Pinagkatiwalaan kita. Itinapon ko ang lahat para sa'yo. Sigaw ni Anton. Sa kanyang sobrang galit, akmang susugurin niya ang dalaga, ngunit mabilis na humarang ang mga bouncer ng hotel upang pigilan ang anumang karahasan. Si Doña Carmen, na kanina pa nakatulala, ay tuluyan ng humagulgol. Ang tunog ng kanyang pag-iyak ay puno ng pagsisisi at kahihiyan. Ang pangarap niyang apo, ang kanyang yaman, at ang kanyang dangal ay sabay-sabay na naglaho na parang bula. Nilapitan niya si Trina, sinusubukang abutin ang laylayan ng gown nito. Trina, anak, patawarin mo ako. Nagkamali ako. Pakiusap, huwag mong gawin ito sa amin. Pagmamakaawa ng matanda, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Tiningnan siya ni Trina ng diretso. Hindi ako ang gumawa nito sa inyo, Doña Carmen. Kayo ang gumawa nito sa sarili niyo. Ang bawat pang-aapi niyo sa akin, ang bawat pagtalikod ni Anton sa ating sumpa, iyan ang nagdala sa inyo, sa kinalalagyan niyo ngayon. Tapos na ang obligasyon ko sa pamilyang ito. Ang utang na loob ko sa yumaong biyenan ko ay nabayaran ko na nang iligtas ko ang kumpanya niyo ng paulit-ulit. Ngayon, hayaan niyo namang iligtas ko ang sarili ko. Kasabay ng pagtatapos ng kanyang mga salita, narinig mula sa labas ng hotel ang papalapit na tunog ng mga sirena ng pulis. Ang bawat pagpito at pagwangwang ng sasakyan ay tila hudyat ng huling hatol. Pumasok ang mga awtoridad sa ballroom upang isilbi ang warrant of arrest para kay Anton De Leon dahil sa mga kaso ng investment fraud at falsification of documents na matagal nang inihanda ni Attorney Ben. Naglakad si Trina palabas ng ballroom nang hindi na muling lumingon. Ang bawat hakbang niya ay mas lalong gumaan. Sa labas, ang malamig na hangin ng gabi ay humalik sa kanyang balat. Tila ba binabati siya sa kanyang bagong kalayaan. Sumakay siya sa kanyang sasakyan at sa unang pagkakataon, sa loob ng 10 taon, nakaramdam siya ng tunay at wagas na kapayapaan. Ang tubig tabang na kanilang binaliwala ay nakarating na sa dagat, kung saan wala nang makakakontrol sa kanyang agos. Ang bawat patak ng tubig mula sa tumutulo na gripo sa loob ng madilim at masikip na selda ay tila isang dambuhalang martilyo na walang awang tumatama sa bungo ni Anton. Sa bawat segundo ng katahimikan, ang tunog na yon ay nagiging mas malakas, mas matalas, at mas nakakabaliw. Nakaupo siya sa isang manipis at maruming banig, nakasandal sa pader na puno ng lumot at amoy ng ihi. Ang dating CEO na laging amoy mamahaling pabango ay nababalot na ngayon ng malansang amoy ng kalawang at sariling pawis. Tiningnan ni Anton ang kanyang mga kamay. Nanginginig ang mga ito, ang mga kamay na dati ay pumipirma ng mga kontratang nagkakahalaga ng bilyon-bilyon, ay wala nang mahawakan, kundi ang rehas na bakal na naghihiwalay sa kanya sa mundong dati niyang pinagharian. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, ang nakikita niya ay ang nag-aapoy na pulang gown ni Trina. Ang malamig na tinig nito
ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, tila isang sumpa na hindi niya matakasan. Tubig tabang, pinbulong niya sa sarili, habang ang kanyang boses ay pumiyok sa gitna ng tuyong lalamunan. Ngayon niya lamang naintindihan, ang tubig na binaliwala niya, ang siya palang bumuway sa kanyang pundasyon, hanggang sa siya ay gumuho. "Hoy De Leon! Tumahimik ka nga dyan!" Sigaw ng isang bantay, habang ang tunog ng mabigat na sapatos nito ay mabilis na lumalapit sa kanyang selda. "Huwag kang umarte, na parang biktima rito. Kasalanan mo kung bakit ka nandyan. Masyado kang naging matakaw sa pera ng iba. Pati asawa mo, niloko mo." Napayuko si Anton. Wala siyang lakas para sumagot. Ang kanyang machismo na dati ay ipinagmamalaki niya ay tuluyan ng nadurog. Naalala niya ang bawat gabi na iniwan niyang umiiyak si Trina habang siya ay nagpapakasasa sa bisig ni Stella. Inisip niya na sapat na ang pera para pambayad sa bawat luhang pumatak mula sa mga mata ng kanyang asawa. Ngunit sa loob ng rehas na ito, ang pera ay walang silbi. Ang kapangyarihan ay isang ilusyon. Ang tanging totoo ay ang pagsisisi na tila isang lason na unti-unting kumakalat sa kanyang mga ugat. Habang nagdurusa si Anton sa loob ng kulungan, ilang kilometro ang layo sa isang liblib at maputik na eskinita, nakatira si Stella sa isang maliit na paupahan na ang dingding ay gawa lamang sa pinagtagni-tagning plywood. Ang bawat patak ng ulan sa bubong na yero ay nagbibigay ng ingay na tila ba sinisigawan siya ng langit. Nakaupo siya sa sahig, yakap-yakap ang kanyang mga binti, habang tinitingnan ang isang lumang bag na nakabukas at wala ng laman. "Rico, pakiusap, bumalik ka." Hikbi ni Stella. Ang kanyang boses ay halos malunod sa tunog ng malakas na kulog sa labas. Ang kanyang kasintahan na si Rico, ang lalaking kaisa-isa niyang pinagkatiwalaan at tunay na minahal, ay naglaho na parang usok. Tinangay nito ang huling 300,000 piso na ninakaw ni Stella mula sa petty cash ng De Leon Construction bago ang gabi ng anibersaryo. Pati ang mga alahas na ibinigay ni Anton, ang mga hiyas na inakala ni Stella na magbibigay sa kanya ng seguridad, ay kinuha rin ni Rico. Ang lalaking inakala niyang sasagip sa kanya ay siya palang huling pako sa kanyang krus. Hinaplos ni Stella ang kanyang tiyan. Ang sanggol na dating itinuring niyang gintong tiket patungo sa karangyaan ay naging isang mabigat na paalala ng kanyang kataksilan. Wala siyang pambili ng pagkain, wala siyang pambayad sa kuryente, at higit sa lahat, wala siyang mukhang maihaharap sa sinuman. Naalala niya ang mukha ni Trina noong gabing ibinunyag ang resulta ng DNA test. Ang awa sa mga mata ni Trina ay mas masakit pa kaysa sa anumang sampal. Sa oras na yon, naramdaman ni Stella na siya ang tunay na pulubi. Hindi dahil sa kawalan ng pera, kundi dahil sa kawalan ng dangal. "Bakit ko ba ginawa yon?" tanong ni Stella sa hangin, habang ang malamig na hangin ay pumapasok sa mga siwang ng dingding at yumayakap sa kanyang nangangatog na katawan. "Akala ko ba ako ang mas matalino? Akala ko ba ako ang mas maganda?" Sa gitna ng kanyang pag-iisa, narinig niya ang tawanan ng mga kapitbahay sa labas. Isang simpleng pamilya na kumakain ng hapunan kahit na tuyo lamang ang ulam. Ang tunog ng kanilang kaligayahan ay tila isang pang-uuyam sa kanyang kinalalagyan. Pinangarap niya ang buhay reyna, ngunit nagising siya sa isang bangungot na siya rin ang may akda. Ang bawat kasinungalingang itinanim niya ay tumubo na ngayon bilang mga tinik na sumasugat sa bawat galaw niya. Samantala, bumalik ang eksena sa loob ng selda ni Anton. Isang matandang bilanggo ang lumapit sa kanya at naupo sa tabi niya. "Alam mo, boy, dito sa loob, ang pinakamahirap na kalaban ay hindi ang mga kasama mo, kundi ang sarili mong konsensya. Kapag pinatay mo ang ilaw sa gabi, doon lalabas ang lahat ng taong sinaktan mo. At maniwala ka, hindi ka nila hahayaang makatulog." Hindi nakakibo si Anton. Alam niyang tama ang matanda. Sa bawat gabi na dumarating, ang kadiliman ay nagiging isang screen
kung saan paulit-ulit na ipinapalabas ang 10 taon ng katapatan ni Trina na binalik niya ng pagtatraydor. Naalala niya ang bawat sakripisyo nito, ang bawat gabing hindi ito natutulog para lamang tapusin ang kanyang mga business plans, at ang bawat araw na tiniis nito ang pang-aalipusta ng kanyang ina. Isang malakas na hikbi ang kumawala sa kanyang dibdib. "Trina, patawarin mo ako," bulong niya, habang ang kanyang mukha ay ibinaon niya sa kanyang mga palad. Ngunit ang tanging sumagot sa kanya ay ang paulit-ulit na pagpatak ng tubig mula sa gripo. Ang tunog na yon ay tila isang orasan, binibilang ang bawat segundo ng kanyang habambuhay na pagkakabilanggo sa rehas ng kanyang sariling pagsisisi. Ang gabi ay tila walang katapusan para sa 2 taong naniwala na ang kaligayahan ay mabibili at ang katapatan ay maaring paglaruan. Sa magkahiwalay na dako ng lungsod, si Anton at Stella ay kapwa nakalubog sa putikan ng kanilang mga maling desisyon. Ang bawat hininga nila ay puno ng pait, habang ang anino ng babaeng tinawag nilang tubig tabang ay nananatiling isang malinis at dalisay na liwanag na kailanman ay hindi na nila muling maabot. Ang sikat ng araw sa tanghaling iyon ay tila isang malupit na latigo na humahagupit sa tuyot at kulubot na balat ni Doña Carmen. Wala na ang malambot at di-aircon na silid. Ang tanging kanlungan niya ngayon ay ang manipis na anino ng isang tagpi-tagping tolda sa gilid ng maingay na riles ng tren. Ang dating mapuputi at makinis niyang mga kamay, na tanging niyang diamante at ginto lamang ang hinahawakan, ay nangingitim na ngayon dahil sa alikabok at dumi ng kalsada. Ang bawat hakbang niya, gamit ang tsinelas na manipis pa sa papel, ay nagbibigay ng matinding hapdi sa kanyang namamagang mga paa. Bit-bit ang isang maliit na plastik na bag na naglalaman ng 2 piraso ng tuyong isda at isang dakok na bigas. Dahan-dahang naglakad si Carmen patungo sa kanyang barong-barong. Ang bawat pagtama ng gulong ng tren sa riles ay nagbibigay ng isang nakayanig na tunog na tila ba niyayanig din ang huling piraso ng kanyang natitirang dangal. Sa tuwing dadaan ang dambuhalang makina, napapapikit siya at napapahawak sa pader na gawa sa plywood at karton, habang inaalala ang kanyang malawak na mansyon na kinuha na ng bangko dahil sa mga utang na iniwan ni Anton. "Tubig!" Pakiusap. "Kahit kaunting tubig lang." Mahinang bulong ni Carmen sa kanyang sarili. Ang kanyang lalamunan ay tila bato yung lupa na nagbibiyak-biyak. Tumigil siya sa tapat ng isang pampublikong gripo kung saan may mahabang pila ng mga tao. Noong dati, isang kumpas lang ng kanyang kamay ay may lalapit na katulong na may dalang kristal na baso ng malamig na tubig. Ngunit ngayon, kailangan niyang makipagsiksikan at makipag-unahan sa mga taong dati niyang tinatawag na hampas lupa. Nang makarating siya sa unahan, isang lalaki ang walang awang tumulak sa kanya. "Hoy matanda, huwag kang sumingit. Pumila ka sa dulo." Sigaw ng lalaki. Ang boses nito ay puno ng galit na tila isang kulog sa pandinig ni Carmen. "Hindi niyo ba ako kilala? Ako si Carmen de Leon. Ako ang nagmamay-ari ng pinakamalaking kumpanya sa lungsod na ito." Sigaw ni Carmen, pilit na ibinabalik ang awtoridad sa kanyang boses. Ngunit ang tanging nakuha niya ay malalakas na halakak mula sa mga taong nakapaligid sa kanya. "De Leon? Ang pamilyang magnanakaw? Ang pamilyang nanggaya ng pirma at nangloko ng mga investors?" Ngungutya ng isang babae habang dinuduro ang matanda. "Wala na ang kaharian mo, Lola. Ngayon, isa ka na lang ding pulubi na katulad namin. Huwag kang umarte na parang reyna dahil ang amoy mo ay amoy basura na." Napaupo si Carmen sa maputik na kalsada. Ang kanyang plastik na bag ay nalaglag at ang mga tuyong isda ay humalo sa maruming tubig sa kanal. Pinanood niya ang kanyang huling pagkain na inanod ng agos, tila ba kasama nito ang lahat ng kanyang mga pangarap. Sa gitna ng kanyang paghihinagpis, tumingala siya sa isang dambuhalang billboard na nakatayo sa kabila ng kalsada. Doon, nakita niya ang mukha ni Katrina, o Trina, na mas lalong naging maningning at maganda.
Ang billboard ay para sa kanyang bagong pundasyon na tumutulong sa mga mahihirap. Ang mga mata ni Trina sa larawan ay tila nakatingin ng diretso kay Carmen, hindi nang may galit, kundi nang may isang nakakabinging katahimikan. Ang nangiti ni Trina ay tila isang sampal na paulit-ulit na tumatama sa mukha ng matanda. Naalala ni Carmen ang bawat gabing tinabig niya ang pagkaing inihanda ni Trina. Naalala niya ang bawat sentimong itinapon niya sa mukha nito habang tinatawag itong palamunin. Ngayon, ang bawat butil ng bigas na kanyang hinahanap ay tila ginto na hindi niya maabot. Ang tubig tabang na kanyang hinamak ay naging isang dambuhalang karagatan na naghihiwalay sa kanya sa mundo ng tagumpay. Patawarin mo ako, Trina. Patawarin mo ako. Hikbi ni Carmen habang ang kanyang mga luha ay humahalo sa putik sa kanyang pisngi. Ang tunog ng kanyang pag-iyak ay halos malunod sa ingay ng busina ng mga sasakyang dumadaan. Mga sasakyang dati ay pag-aari niya rin, ngunit ngayon ay nagpapaligo na lamang sa kanya ng usok at alikabok. Habang gumagapang siya pabalik sa kanyang barong-barong, isang pamilyar na tinig ang narinig niya mula sa isang lumang radyo ng kanyang kapitbahay. Binabasa ang balita tungkol sa pagpapakulong kay Anton ng habambuhay at ang tuluyang pagkawala ni Stella. Ang pamilya De Leon, ang pangalang inakala niyang mananatili sa kasaysayan, ay naging isang babala na lamang para sa mga taong naging sakim at mapangapi. Nakarating si Carmen sa kanyang tulugan at humiga sa ibabaw ng mga karton. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa pagod at gutom. Sa bawat pagpikit niya, ang tanging nakikita niya ay ang lahat ng pagkakataong sana ay naging mabuti siyang biyenan. Sana ay naging tao siya sa harap ng isang taong tunay na nagmahal sa kanyang anak. Ngunit huli na ang lahat. Ang bawat pang-aalipustang itinanim niya ay namunga na ng isang masukal na kagubatan ng pag-iisa at dusa. Ang gabi ay lumalim at kasabay nito ang masidhing lamig na pumapasok sa mga siwang ng kanyang tagpi-tagping bahay. Walang kumot na nagbibigay ng init, walang yakap na nagbibigay ng kalinga. Ang tanging kasama ni Doña Carmen ay ang malakas at walang humpay na tunog ng tren, isang paalala na ang buhay ay patuloy na gumagalaw habang siya ay naiwang nakabaon sa putikan ng kanyang sariling mga kasalanan. Ang dusa niya ay hindi lamang sa gutom, kundi sa katotohanang mamamatay siyang walang sino man ang lilingon o iiyak para sa kanya. Ito ang huling hantungan ng isang reynang walang korona na naging alabok na lamang sa paanan ng mga taong dati niyang tinatapakan. Ang sikat ng araw na pumapasok sa malalaking bintana ng opisina ni Katrina ay tila isang mainit na yakap ng kalikasan. Malayo sa malamig at nakakasakal na hangin ng bahay na tinawan niya noon. Ang bawat sulok ng silid ay maayos, malinis at puno ng liwanag. Isang refleksyon ng kanyang isipan na unti-unti nang nakakahanap ng linaw. Hindi na siya si Trina na laging nakayuko. Siya na si Katrina Valderrama, ang babaeng muling bumuo sa sarili mula sa mga piraso ng isang basag na pangarap. Ngunit ang paghilom ay hindi isang mabilis na proseso. May mga umaga pa ring nagigising siya na ang unang amoy na hinahanap ng kanyang ilong ay ang amoy ng bawang at atsuet, ang amoy ng pagsisilbi. Minsan, kapag tumatahimik ang paligid, tila naririnig pa rin niya ang matalas na boses ni Anton na tinatawag siyang walang kwenta. Sa mga sandaling iyon, ang kanyang puso ay bumibilis ang tibok. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang takot ay tila isang anino na sumusubok na muling humila sa kanya pabalik sa dilim. Tumayo si Katrina mula sa kanyang upuang balat at lumapit sa bintana. Mula sa itaas ng gusali ng V Holdings, tanaw niya ang buong lungsod. Ang mga sasakyan sa ibaba ay tila mga maliliit na langgam na walang humpay sa paggalaw. Doon niya naintindihan na ang mundo ay hindi tumitigil para sa pighati ng isang tao. Ang buhay ay patuloy na dumadaloy, katulad ng tubig.
Naalala niya ang bansag sa kanya ni Anton, tubig tabang. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Kumuha siya ng isang basong kristal, pinuno ito ng tubig, at tinitigan ang bawat bula na umaakyat sa ibabaw. Ang tubig ay walang kulay, walang lasa, at tila walang kapangyarihan kung titingnan sa ibabaw. Ngunit ang tubig ang nagpapatatag sa buhay. Ang tubig ang may kakayahang humubog sa pinakamatigas na bundok at magpabagsak sa pinakamataas na pader sa pamamagitan ng pagtitiyaga. Hindi kahinaan ang pagiging tubig. Ito ay isang lihim na lakas na hindi kailangang mag-ingay para patunayan ang sarili. Ininom niya ang tubig at sa bawat lagok, naramdaman niya ang lamig na humahaplos sa kanyang lalamunan. Tila ba nililinis ang bawat bakas ng pait na iniwan ng 10 taon ng panloloko. Isang hapon, binisita ni Katrina ang Valderrama Center, ang pundasyong itinayo niya para sa mga kababaihang biktima ng emosyonal at psikolohikal na pang-aabuso. Habang naglalakad siya sa mga hallway na puno ng mga makukulay na painting na gawa ng mga residente, nakita niya ang isang babaeng nakaupo sa hardin. Ang babae ay tila nasa edad 30, nakayuko, at ang mga balikat ay nanginginig sa tahimik na pag-iyak. Nilapitan siya ni Katrina at naupo sa kanyang tabi. Hindi siya nagsalita agad. Hinayaan niya ang katahimikan na maging isang kumot na nagbibigay ng kalinga. Akala ko po ay mahal niya ako. Mahinang bulong ng babae habang pinupunasan ng kanyang mga mata. Sabi niya ay wala akong mararating kung wala siya. Pinaniwala niya ako na ako ang may problema, na ako ang may kasalanan sa bawat pagkakamali niya. Hinawakan ni Katrina ang kamay ng babae. Ang balat nito ay malamig, katulad ng kanyang mga kamay noong mga gabing naghihintay siya kay Anton. Ganyan din ang pinaniwalaan ko sa loob ng 10 taon, mahinahong sagot ni Katrina. Ngunit ang totoo, ang mga taong mapang-api ay parang mga anino. Nabubuhay lamang sila dahil may liwanag kang dala. Kapag tinanggal mo ang liwanag mo sa kanila, mawawala rin sila sa dilim. Hindi ka kulang, Hija. Sobra ka lang magmahal sa taong hindi marunong tumanggap. Ito ang kanyang golden moment, ang makitang tumingala ang babae at makakita ng pag-asa sa mga mata nito. Sa pagtulong sa iba, nahanap ni Katrina ang huling piraso ng kanyang sariling kagalingan. Ang bawat kwento ng tagumpay mula sa center ay tila isang tahi na nagsasara sa mga sugat ng kanyang nakaraan. Ang pait ay unti-unting napapalitan ng isang malalim na pakiramdam ng katuparan. Nang gabi ring iyon, habang nag-iisa sa kanyang penthouse, binuksan ni Katrina ang isang maliit na kahon. Sa loob nito ay ang resulta ng huling ultrasound niya 7 taon na, ang nakalilipas, ang anak na hindi niya nasilayan. Sa loob ng maraming taon, ang papel na ito ay naging simbolo ng kanyang kabiguan bilang isang babae at ina. Ngunit ngayon, habang hinahaplos niya ang kupas na imahe, hindi na saksak ng sakit ang nararamdaman niya. Sa halip, ito ay isang pangako. Ang kanyang anak ay hindi nawala nang walang saysay. Ang sakit na dulot ng pagkawala nito ang naging pundasyon ng kanyang lakas upang protektahan ang libu-libong iba pang mga kababaihan. Hindi ka na lang isang alaala ng pighati, anak, bulong ni Katrina sa hangin habang itinitiklop ang papel ng may pag-iingat. Ikaw ang naging dahilan kung bakit ako natutong lumaban. Ikaw ang dahilan kung bakit ang tubig tabang ay naging dagat. Lumakad siya patungo sa kanyang kama. Ang bawat hakbang ay may kasamang katiyakan. Wala na ang kaba sa tuwing may maririnig na tunog ng sasakyan sa labas. Wala na ang pag-aasam na may magsasabi sa kanya na siya ay sapat na. Alam na niya ang kanyang halaga. Ang paghilom ay hindi nangangahulugang mawawala ang mga peklat. Ito ay nangangahulugang ang mga peklat ay naging bahagi na ng iyong kagandahan at katatagan. Sa katahimikan ng gabi, ang tanging tunog na naririnig ay ang ritmo ng kanyang sariling paghinga. Banayad, malaya, at punong-puno ng buhay. Ang 10 taon ng kadiliman ay natapos na.
At sa bawat pagpikit ng kanyang mga mata, ang nakikita niya ay hindi na ang nakaraan, kundi ang isang bukas na siya mismo ang may hawak ng bawat kulay at bawat guhit. Tapos na ang yugto ng pagiging biktima. Ngayon, nagsisimula na ang kwento ng isang babaeng nagwagi sa laban na akala ng lahat ay talo na siya. Ang sementeryo ng Loyola Memorial Park ay nababalot ng isang mapayapang katahimikan. Sa hapong iyon, ang ihip ng hangin ay may dalang amoy ng sariwang damo at ang malamyos na huni ng mga ibon sa malalayong puno. Naglalakad si Katrina sa gitna ng mga puting lapida. Ang bawat hakbang niya ay may kasamang bigat ng paggalang, ngunit may gaan ng isang taong malaya na. Suot niya ang isang simpleng puting bestido. Ang kanyang buhok ay hinahayaan niyang sumayaw sa hangin, malayo sa mahigpit at nakakasakal na ayos niya noong siya ay asawa pa ni Anton. Huminto siya sa harap ng isang maayos at malinis na puntod. Nakaukit doon ang pangalan ng kanyang ama. Ang lalaking naging dahilan kung bakit niya tiniis ang lahat ng pasakit sa pamilya De Leon dahil sa utang na loob. Marahan siyang lumuhod at inilapag ang isang kumpol ng puting liryo sa ibabaw ng malamig na marmol. Hinaplos niya ang ukit ng pangalan nito. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig, nang bahagya hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa dami ng mga salitang ngayon lamang niya malalabas. Papa, narito na po ako. Mahinang bulong ni Katrina. Ang kanyang boses ay tila isang dalangin na tinatangay ng hangin. 10 taon po akong naging bilanggo ng pangakong binitiwan niyo sa mga De Leon. 10 taon kong ipinagpalit ang sarili kong kaligayahan at dangal para lamang mabayaran ang utang na hindi naman ako ang may gawa. Pero ngayon, Papa, tapos na po. Nabayaran ko na ang bawat sentimo, bawat luha, at bawat sakripisyo. Wala na akong utang sa kanila at wala na rin akong utang sa inyo. Mula sa kanyang maliit na pitaka, inilabas niya ang kanyang lumang singsing sa kasal. Ang gintong tanso na dati ay tila isang mabigat na tanikala sa kanyang daliri. Pinagmasdan niya ito sa huling pagkakataon. Ang sikat ng araw ay tumatama sa makintab na ibabaw nito, tila nanunukso sa mga alaalang nakapaloob doon. Sa isang matatag na galaw, inilapag niya ang singsing sa ibabaw ng puntod, sa gitna ng mga bulaklak. Hindi ito isang alay ng pag-ibig, kundi isang simbolo ng paglilibing sa nakaraan. Dito ka na lang, kasama ng lahat ng mga pangakong hindi natupad, sabi niya, habang tumatayo at pinapagpag ang kanyang damit. Bago siya tuluyang umalis sa sementeryo, nagpasya si Katrina na gawin ang isang bagay na matagal na niyang iniiwasan, ang harapin ang huling anino ng kanyang pait. Nagmaneho siya patungo sa pasilidad ng gobyerno kung saan kasalukuyang nakapiit si Anton habang hinihintay ang pinal na hatol ng korte. Ang amoy ng luma at saradong kwarto, ang tunog ng mabibigat na susi na kumakalansing sa bewang ng mga gwardiya, at ang nakakabinging katahimikan ng pasilyo ay tila sumusubok na muling takutin ang kanyang puso. Ngunit nanatiling matigas ang kanyang dibdib. Nang makarating siya sa visiting area, nakita niya si Anton sa likod ng makapal na salamin. Ang lalaking dati ay tila isang hari na hindi matitibag, ay isa na ngayong tila gusot na papel. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ang kanyang balat ay maputla at madumi. At ang kanyang mga mata ay nanlalalim. Tila ba may mga multong humahabol sa kanya sa loob ng selda. Nang makita niya si Katrina, biglang nagliwanag ang kanyang mukha. Isang liwanag na puno ng desperasyon at huwad na pag-asa. Trina! Babe! Alam ko darating ka. Alam ko hindi mo ako matitis. Sigaw ni Anton habang hinahampas ang salamin gamit ang kanyang nanginginig na mga kamay. Patawarin mo ako. Pakiusap. Ilabas mo ako rito. Alam ko namang mahal mo. Mahal mo pa rin ako, di ba? Kahit ano gagawin ko, magsisimula tayo ulit. Iwanan mo na ang V Holdings, bumalik ka na sa akin. Tinitigan siya ni Katrina nang diretso sa mga mata. Walang galit, walang puot, kundi isang malamig at nakakatakot na kawalan ng emosyon. Ito ang the mist of distrust
na tuluyan ng naging yelo. Nandito ako, hindi para iligtas ka, Anton. Ang boses ni Katrina ay kalmado. Bawat salita ay may timbang ng katotohanan. Nandito ako para makita sa huling pagkakataon ang lalaking pumatay sa pangarap ko 7 taon na ang nakalilipas. At ngayon, nakikita ko na wala ka na palang iniwan sa akin kundi awa. Ang lalaking minahal ko noon ay matagal na ring namatay kasabay ng anak ko. Trina, pakiusap. Huwag kang ganyan. Magkakaanak pa tayo. Gagaling ako. Pagsusumamo ni Anton, habang ang mga luha ay nagsisimulang umagos sa kanyang maruming pisngi. Ang tunog ng kanyang paghikbi ay umalingaw-ngaw sa maliit na silid, isang tunog ng 1 taong huli na ang lahat. Hindi na ako ang tubig tabang na iinumin mo kapag ikaw ay nauuhaw, Anton. Patuloy ni Katrina habang dahan-dahang tumatayo. At hindi na rin ako ang aninong susunod sa bawat hakbang mo. Ang V Holdings ay hindi na muling lilingon sa De Leon Construction. Ang bahay na kinuha ko sa inyo ay gagawin kong shelter para sa ang mga batang kailanman ay hindi mo binigyan ng halaga. Trina, wag mo akong iwan. Trina! Sigaw ni Anton habang pilit na sinusuntok ang salamin, ngunit ang tanging sumasagot sa kanya ay ang sarili niyang echo. Hindi na lumingon si Katrina. Lumakad siya palabas ng pasilidad. Ang bawat hakbang niya ay tila pagbasag sa huling pader na naghihiwalay sa kanya sa tunay na kalayaan. Paglabas niya sa pintuan, sinalubong siya ng isang malawak na kulay kahel na langit. Ang paglubog ng araw na hudyat ng pagtatapos ng isang mahaba at madilim na yugto. Sumakay siya sa kanyang sasakyan at tiningnan ang kanyang sarili sa rearview mirror. Wala nang peklat ng takot sa kanyang mga mata. Wala nang bakas ng pagiging biktima. Ang bawat linyang nakuha niya sa paglipas ng 10 taon ay naging simbolo ng kanyang karunungan. Binuhay niya ang makina ng sasakyan. Ang tunog nito ay tila isang awit ng tagumpay. Sa huling pagkakataon, bago niya patakbuhin ang sasakyan, kinuha niya ang kanyang telepono at may idinilit na kontak, ang pangalang Anton. Sa isang pindot ng kanyang daliri, ang huling koneksyon niya sa nakaraan ay tuluyan ng naglaho. Pinasibad niya ang sasakyan patungo sa kalsadang punong-puno ng mga ilaw, hindi bilang isang asawang tinalikuran, kundi bilang isang babaeng nahanap ang kanyang sariling langit sa gitna ng impyerno. Ang tubig tabang ay naging dagat at ang dagat ay malayang-malaya na sa kanyang dalampasigan. 5 taon ang mabilis na lumipas, na tila mga alon sa baybayin na dahan-dahang humuhubog sa anyo ng dalampasigan. Sa isang malawak na beranda ng isang bahay na nakaharap sa asul na dagat ng Batangas, nakaupo si Katrina Valderrama. Ang hangin ay may dalang amoy ng alat at kalayaan, isang timpla na nagbibigay ng kakaibang sigla sa kanyang bawat paghinga. Wala na ang bakas ng pagod sa kanyang mukha. Ang tanging naroon ay ang kapayapaan ng isang babaeng nahanap na ang kanyang sariling sentro. Habang hinihigop niya ang kanyang mainit na tsa, narinig niya ang tunog ng mga yabag sa kahoy na sahig. Lumabas si Attorney Ben, bitbit ang isang manipis na folder, ngunit ang kanyang mukha ay hindi nakakikitaan ng tensyon ng mga nakaraang kaso. Naupo ang abogado sa bakanting upuan sa tabi ni Katrina. Madam, may balita po tungkol sa kanila. Panimula ni Ben, habang ang tunog ng pagbukas ng folder ay marahan na humahalo sa huni ng mga ibon. Si Anton. Inilipat na siya sa isang psychiatric facility sa loob ng piitan. Ayon sa mga doktor, tuluyan na siyang bumalik sa pag-iisip ng isang bata. Paulit-ulit lang niyang tinatawag ang pangalan niyo, humihingi ng kare-kare, at nagtatanong kung nasaan ang kanyang mga laruan. Hindi na niya kinaya ang bigat ng realidad. Sandaling napatigil si Katrina. Tumingin siya sa malayo, sa abot-tanaw, kung saan nagtatagpo ang langit at dagat. At ang kanyang ina? Si Doña Carmen ay pumanaw na noong nakaraang buwan, madam. Walang dumalo sa kanyang libing kundi ang ilang tauhan ng gobyerno. Namatay siyang mag-isa sa ospital, bit-bit ang isang lumang litrato ni Anton noong bata pa ito.
Si Stella naman ay balita naming nasa malayong probinsya, nagtatrabaho sa isang palengke habang pinalalaki ang kanyang anak sa hirap. Ang balita ay iniwan din siya ng bawat lalaking inakala niyang magliligtas sa kanya. Huminga ng malalim si Katrina. Inasahan niyang makakaramdam siya ng saya o tagumpay sa pagbagsak ng kanyang mga kaaway. Ngunit ang tanging naroon ay isang malalim na katahimikan. Hindi galit, hindi poot, kundi isang ganap na kawalan ng pakiramdam. Doon niya naintindihan na ang tunay na hustisya ay hindi lamang ang pagkukulong sa nagkasala, kundi ang pagdating sa punto na ang kanilang pangalan ay wala na ring epekto sa iyong puso. Madam, galit pa rin po ba kayo sa kanila? Tanong ni Ben habang pinagmamasdan ang kanyang kliyente. Hindi na, Ben! Mahinahong sagot ni Katrina. Ang galit ay isang lason na tayo ang umiinom pero umaasang ang iba ang mamamatay. Pinatawad ko na ang sarili ko sa pananatili sa kanila ng matagal. At sa kanila, wala na silang puwang sa mundo ko para bigyan ko pa ng kahit anong emosyon. Ang katahimikan ko, ang huling regalo ko sa sarili ko. Tumayo si Katrina at lumakad patungo sa dalampasigan. Ang bawat hakbang niya sa malambot na buhangin ay tila isang haplos ng kalikasan. Sa malayo, nakita niya ang mga kababaihan mula sa kanyang pundasyon na naglalakad din, tumatawa, at muling bumubuo ng kanilang mga pangarap. Ang tubig tabang na binaliwala noon ay naging isang bukal ng buhay para sa marami. Nahanap na ba niya ang kapayapaan? Oo, hindi ito ang kapayapaang walang gulo, kundi ang kapayapaang nasa gitna ng agos, ngunit alam mong hindi ka na malulunod. Ang kanyang 10 taon ng dusa ay naging isang mahalagang aral. Ang pag-ibig na walang pagrespeto sa sarili ay hindi pag-ibig, kundi isang dahan-dahang pagpapakamatay. Salamat, Papa! Bulong ni Katrina sa hangin habang pinagmamasdan ang papalubog na araw na nagbibigay ng kulay ginto sa karagatan. Nahanap ko na ang langit na ipinangako niyo. Ang kwento ni Katrina ay hindi lamang tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa muling pagsilang ng isang kaluluwa na dumaan sa apoy. Ang tubig tabang ay hindi na kailanman magiging matabang dahil ngayon, taglay na nito ang lalim ng dagat at ang tatag ng dalampasigan. Sa huling pagkakataon, pinitik ni Katrina ang huling butil ng buhangin sa kanyang kamay at naglakad patungo sa liwanag ng kanyang bagong simula.